tamang magpuri at sumamba sa umagang ito. Tayo po'y pangunahan ni Sister Grace para po sa ating scripture reading. Ito po ay makikita sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 8. Kung meron po kayong Bible, mga ating text support. Magandang umaga po. Samahan niyo po akong magbasa sa 2 Kings chapter 5 verse 1 to 8. Now, Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her, "Mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. "By all means, go," the king of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, "With this letter I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy." As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me." When Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message, "Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel." Purihin po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Awitan po natin ang Panginoon. Ang tinig ko ay para sa'yo, nilikha upang purihin ka. Buhay ko ay para sa'yo, gamitin mo sa kalwalhatian mo, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa po ang tinig ko. Ang tinig ko ay para sa'yo.
nilikha upang purihin ka. Ang buhay ko, ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalwalhatian mo, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa amin, pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Good morning po sa lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Lord, bago po ang lahat, hiningi po namin ang kapatawaran ng aming nagawang kasalanan, ang aming naisip, salita at nagawa. Tulungan po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Kung wala ka, Panginoon, wala po kami magagawa. Lord, salamat po sa buong magdamag na pagbabantay mo sa aming pagtulog. Salamat po sa panibagong kalakasan na yung pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang yung pinagkakaloob sa amin. Panginoon, samahan niyo po kami sa umaga na ito na aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan po ang aming gawain, ang magdadala ng mensahe, Panginoon. Ikaw po magkakaloob sa kanya ng karunungan nagmumula sa iyo, Panginoon. Palain po ang aming buong gawain na ito, Panginoon. At ang mga kapatid namin wala pa rito, ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa bawat sa kanila, Panginoon. Ganun din po sa mga naririto. Ikaw po ang magpapala sa bawat sa kanila. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Handa na po ba tayong magpuri para sa Panginoon? Kamustahin po natin ang bawat isa. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord.
Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Amen. Patuloy po tayo magpuri para sa Panginoon. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you.
Tuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all who see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great
Yes, Lord, itinataas po namin ang papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dumarako sa pagbibigay ng ating ikapu at mga kaloob. Sabi nga po sa 1 Corinthians 16:2, on the first day of the week, each must put aside some money in proportion to what he has earned. So ano man po ay natanggap natin, salapi man siya o anumang bagay na may halaga, yung ika-10% po noon ay para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya wag po nating sawayin yung utos ng ating Panginoon. At ang mga kaloob naman po ay sanasa ng ating puso. At ngayon po ay unang linggo, ang mga kaloob po natin ay mapupunta sa ating pastor. So kung mahal po natin ating pastors, ay atin po siyang bigyan ng offering. At lahat po tayo ay kumuha ng sobre, sulat po natin ang ating pangalan at kung saan nakalaan yung ating mga kaloob. Atin pong ipanalangin ang ating tithes and offering. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Yumuko po tayong lahat. Ibigit ang ating mata at ituon ang ating pansin sa ating Panginoon. Aming Amang Diyos, sa iyo po ang papuri, pasalamat sa lahat ng mga pagpapalang aming natatanggap sa araw-araw. Maraming salamat po sa buhay, kalakasan, at higit sa lahat sa kaligtasan. At sa oras na ito, Panginoon, linisin mo po ang aming puso upang kami po ay makaharap sa iyo ng walang itinatagong karumihan, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakamali at linisin mo po kami ng iyong banal na dugo upang sa aming pagharap at pakikinig ng iyong mga salita ay makakaharap kami. Panginoon, sa oras na ito, inigay po namin ang aming ikapu at maging ang aming mga kaloob, Panginoon. Kami po ay sumusunod sa iyong utos. Ikaw po ang magpala sa bawat isa na nagbigay, Panginoon. At maging sa mga hindi nakapagbigay, alam mo po ang nasa ng kanilang puso, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pusong may pagsunod, ng pusong masaya, ng pusong mapagbigay, Panginoon, dahil ito ay lahat para sa iyo lang, Panginoon. Marami pong salamat at ito po'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting hain, kasabay ng
morning po. Kami po ay awit para sa ating Panginoon. Omsim. Tapos +1 na Francisco. Yan. Yan. Baldo na rin siya. Ah, sige. Sige. Hindi ko makita yung lyrics. Nagre-reflect yung yung ilaw ba? Desert song. Ay, mga Hillsong United. Scroll mo na lang dyan. Okay. Ayan. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer and my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold. So refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here.
This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I receive, I will sow. Sa Diyos po ang papuri. Asan yung wireless? Mic test, hello. Hello, Tess. Okay. Good morning po. God is good. And all the time. Tayo po ay muling sa biyaya ng Panginoon. Tayo ho ay payapa dito doon ho sa Bahrain at sa Middle East. Naapektuhan po sila ng yung pagbomba ho ng Iran sa Bahrain, no, yung US base. Apo. Kaya ho kaninang maga pa lang ay si Pastor John ay humihingi na po ng prayer kasi nga po sarado ho yung pinauwi lahat daw po ng sa airport. So, apo. Kaya nga po, mamaya ho, isasama natin sa prayer. Although nag-pray naman kami kanina, dahil lahat ng kapastoran ay alas ano pa lang ay nagbabasa na ng mga messages kung ano yung mga kailangan na prayer. So, sasama po natin mamaya po yan. For now po, muli po, tayo muna po ay manalangin para po sa ating pong salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan. Lord, we thank you, God, sa umagang ito, muli sa salita mo. Kami po ay magsasalo-salo, Panginoon. Muli, Panginoon, ikaw ang dakilang pangunan ng banal na Espiritu. Kayo po ang dakilang tagapagturo. Muli po, kung ano man po ang lalabas sa aking labi o sa aking sasambitin, kayo po ang lamang, Panginoon, ang siyang maglagay ng mga salita mo. Higit sa lahat, Lord, ano po yung nais po ninyong amin pong matutunan or makuha, Panginoon, sa umagang ito para ipamuhay po namin, Panginoon. At muli po, dinadalangin din po namin ang kapayapaan, ang katiwasayan na nangyayari po sa aming mga kapatiran doon po sa Middle East, apektado po sila. Lord, hayaan niyo pong i-comfort niyo po sila, Panginoon, sa kanilang kalagayan ngayon, O God. At patuloy namin po din na dito sa aming bansa, Panginoon, ay ang kapayapaan din po na ay aming pong maranasan, Panginoon. At muli po, sa iyo po ang papuri, pasalamat po namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli po, yung ibang mga announcement po natin, bagamat si Pastor Benny po ay nasa lugar po ng Taytay. Siya po ang nag-preach doon. Na-receive ko na lang ho yung text ni Pastor Benny. Mga Tuesday na yata. Mga Tuesday na po. So, ipinaalam nga po niya na pwede kaming magpalit. Ako po ay naka-schedule ho ng 5th Sunday. Kaya ho, malayo ho yung aming palitan. But ganun pa man po, sabi nga po, yan po ay kailangan po tayo ng flexible at sa ngayon po, ito po ay buwan ng, ano po yung buwan ngayon? Opo, Marso. Pero ano yung sineselebrate pag buwan ng Marso? Fire Month or Fire, and then Women's Month, no? At sa ating pong church, usually po, nakasanayan po, isa to sa mga dati nang napapractice po, ay ang mission
mission month, no? March and October ay mission drive or mission month. But ngayon po ay depende na rin po sa mga local churches kung paano ho nila i-insert o i-inject po yung patungkol sa mission. So for now po, dahil po nga po ito ay mission month at napag-suggest po namin sa preaching team na talakayin po ang patungkol sa mission. Kanina po kung nakadalo po kayo ng Sunday School, nababanggit ni Brother Evangelist Erning na yung kahalagahan ng evangelism at yung lumalabas tayo, hindi lamang tayo sa loob ng church. Okay? So, isa po yan, no? Na yung heartbeat ng God ay ating pong muling pagsalusaluhan. Kaya po muli, Pauline, pwede bang kasi medyo kanina hindi ho nyo yung 2 Kings chapter 5 verse 1 to 8. Babalikan lang po natin yung, ito po ay kwento ng isang general na nagngangalang Sinaaman. Okay po, pero hindi na ho tayo lalagpas sa 8 kasi po, kumbaga yun po ay nakafocus na sa healing kasi ng General Naaman. Ang ating pong ipo-focus ay yung pong young lady, sa description po ay batang babae na Israelita. Okay? Pauline, nandiyan ka na ba? Sa second Deuteronomy po. Second Deuteronomy. 2 Kings. Nabuksan ko sa Deuteronomy tuloy. Second Kings po. Chapter 5 verse 1 to 8. At sinaaman nga ang punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria. So noong panahon pa po, ang Syria ho o yung bansang Syria ay exist na, no? Although ulit po no, yung Iran tsaka yung Iraq na iba na ho ng pangalan, yung dating Babylonia at yung Persia. So ayan na naman, kung sino yung Babylonia. Sino yung si Babylonia? Dati, yung old names niya, pero talagang Babylon tsaka Persia yung niya yung old names ng Iran tsaka ng Iraq. So anyway, so itong si Kapitan Naaman, na kanang kamay ng hari, ay isang tawag dito, parang general general ho siya ng hukbo, no, ng sandatahan ng kanilang kawal nung panahon nila. At siya ay malapit sa hari. Pero bagamat siya po ay masasabi po nating matapang, yung bang sabihin nating magaling siya sa pakikipagdigma, siya ho ay mayroong sakit, no? Siya ho ay mayroong, ano tawag po diyan? Ketong. Okay po, ang ketong po ay sa sakit po sa balat. No, hindi ho siya nakakamatay, pero sakit po siya sa balat. Actually, nung munang panahon ho, feeling yung pananaw ng tao o yung kanilang sineseparate sila kasi nga baka akala contagious. Kasi noong unang panahon, syempre, wala pang cure. At the same time, hindi nga nila alam, hindi pa nila na-determine kung ito ba ay contagious. Syempre, medyo mababa pa ho ang siyensya noon o ng medical study, no? So, kaya ho sila ay, pero itong general na to, hindi naman siya separated tama? Hindi naman siya sineperate. Kasi nga, medyo may katungkulan di ba? Maaari nga yung yung katungkulan niya, isa yun sa mga nagiging natawag nating ine-exempt siya, no? Anyway, so sabihin na po nating si Kapitan Naaman, okay, ay tinatawag ho kasi silang master.
Ibig sabihin, dahil mas mataas ang antas ng kanilang pamumuhay, meron ho silang mga servant. Okay? So, ano yung Pauline, forward mo nga sa verse kung saan, kung bakit ang young Israelita o yung young lady ng Israelita napunta kay Naaman. Opo. Bali po, yung kanilang, yung sinakop po nilang isang lugar, okay? Yung sinakop po nilang lugar, nanalo po sila at may mga Israelita ho doon sa lugar na yon. Captive din nung tinalo po nilang kalaban. So, ngayon po, dinala ho ni Naaman tong little maid. Kita nyo po ang description, Israel, a little maid. So malamang, kasi little maid Parang kabataan pa siya. Hindi siya, oo. Yung description niya, hindi siya adult. Hindi siya yung little maid. Hindi naman siya tinawag na children. Diba? So nasa alanganing edad siya na hindi pa siya adult, at the same time, hindi naman din siya child. No? O, mga kabataan, okay? Opo. So, itong dahil wala siyang pangalan, pero at least young Israelite na babae, siya po ay naging alipin ng asawa ni Naaman. So, alam niyo naman yung pag sinabi pong servant, nagsisilbi po. Okay? Bagamat ito hong little maid na to, sabi ko nga, noong unang panahon pa pala, talagang meron ng mga tinatawag na alipin, na nagiging alipin sila, dala ng kanilang kahirapan. At the same time, noong unang panahon po, yung nangyayari ngayon, pag ikaw ay nasakop, pwede ka nilang gawing servant. No? So, ayan po. So, naging servant po itong little maid na to, pero take note po siya po ay taga saan? Taga saan? Israel o Israelita. So siya po ay galing sa lahi ng Israel. So napadpad po siya sa Syria. Okay po So medyo pag tiningnan nyo yan medyo magkahiwalay na lugar. Okay? So pagka diniretso nyo yan hanggang 9 to pataas, noong unang panahon meron laban po kasi ng mga territory Mga territorial pagsasakop ng mga territory. So even kaya yung mga hari noon, pag nagpapadala ng sulat sa mga kapwa kaharian, it's either pwedeng magkaroon ng gyera o nakikipag-usap for peace talk, no? Katulad niyan. Hindi na ngayon uso peace talk ngayon. Biro nyo, umaano na kagad. Lumilipad na yung mga missile. Di ba? Iba na ngayon ang labanan. Talagang lumilipad na mga missile ngayon. So, kaya po, and she waited on Naaman's wife. Next, Pauline? So, ito pong si Naaman, anong verse na yan, Pauline? Kasi ba't din nakalagay yung number ng verse? Ha? Lagpas na tayo ng 3 na to? Okay. So, verse 4 na po. So, yung pong young little maid, ay since alam niya na po ang kalagayan ni Naaman bilang master po niya, so siya po ay naglakas loob, no? Na kausapin po ang kanyang amo na babae, hindi ho si general si Naaman, no? At shinare niya doon sa kanyang babaeng amo na merong pwedeng gumaling si Naaman. Yun nga lang, syempre maglalakbay si Naaman, pupunta doon sa
sa Israel, no? Sa bayan ng Israel. So, kaya po, ang kanyang words po kasi, tingnan nyo po Pauline, pakilagay mo nga sa sabi po doon sa verse 3, sabi po dito sa verse 3, at sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, mano nawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung paggagalingin niya siya sa kanyang ketong. So, nire-relay niya yung message na kung makakarating siya sa bayan ng Samaria, which is part ng hindi pa kasi Israel noon I mean yung ng Israel na malapit sa bayan ng Israel. Sabi niya doon, ang mga propeta po noon, ang existing na propeta po dito ay si Elisha. Okay po? Si Elisha po Sino po yung propeta? Si propeta Elisha. Sino ang kanyang master? Sino? Di ba disciple si Elisha? Sino yung pinaka sa kanya? Yung nauna kay Elisha. Oh, okay? Si Elijah. Okay. So, again po pansinin po natin to, na itong batang ito, again po bibigyan ko lang po kayo ng background, na yung flow ng story po, bagamat siya po ay servant, no? Okay po si Pauline, slide mo na PowerPoint ng Slide 1. Ang pinamagatan po natin na itong ating pong mensahe ngayong umaga, every believer is a missionary. Again po ang missionary ang missionary, kaya nyo po is a person, no? Yung mission, meron ho siyang mission. May pakay ho siya. Okay? Minsan ho, nagiging kasing kahulugan po siya ng witness. Yung pong mga missionary is a witness o saksi. Pagkadating po sa pagpapahayag po ng magandang balita o yung pagdadala ng balita. So, at the same time, may purpose. Ang mga mission ho ay may purpose. Amen? Hindi lang ho tayo napapadpad sa isang lugar dahil lamang po sa gusto lang natin. Pero tayo po ay dinadala na ng ating paa o dinadala ng Panginoon ng ating paa sa mga lugar na kung saan tayo aapak dahil meron pong layunin ang Diyos. Kaya ho, ako po'y naniniwala at sinasabi rin po sa salita ng Panginoon, bagamat ang batang babaeng ito, bagamat siya po ay naging alipin sa lugar ng Syria, yun po ay niloob ng Panginoon. Okay po? Katulad ho na nangyari kay Joseph. Nakarating ho si Joseph ng Egypt sa kabila ng siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid, pero ito po ay niloob ng Panginoon dahil may layunin ng Diyos na maganda sa bayang Israel. Okay? So itong batang ito, bagamat nagsasuffer siya, kasi wala kang freedom Siyempre, pagkaalipin ka, siyempre susundin mo lahat ang amo mo, di ba? Pag gusto mo nang magpahinga, hindi ka makapagpahinga. Amen po ba? Kaya nga, servant parang 24/7. Di ba? Madali ba yon o mahirap? Mahirap na trabaho, pero may layunin ng Diyos. Amen? Bagamat itong batang ito, sa kabila ng kanyang kalagayan, merong plano ang Diyos sa kanya. Okay? So, again po, ang nakakatuwa ho dito, sabay-sabay po nating pansinin. Ano ho itong mapapansin po natin sa batang ito? Sister Pauline, paki-slide nga po. Next, po. The maid's response reflects the following attitude.
Sige nga, Sister Pauline, next. Yun yung naging response po niya. Okay? Honoring the God of Israel. Paano ho niya inonor ang Diyos ng Israel? Sa ikinuwento ko po sa inyo kanina. Actually, hindi siya direkta, pero yung kanyang mistress. Tama po ba? Kasi sa totoo lang, parang ngayon pag may position yung kakausapin mo, hindi ka pwedeng basta-basta dedirekta sa may posisyon. Tama po ba? Kasi iba kayo ng status. Tama po ba? Or else, baka patayin ka pa pagka mayroong tinatawag na nalalapastangan mo yung, yung position mo. Oo. May channeling kasi yan. No? So, pero ngayon po, gaya po ng sabi ko nga po dito, tingnan po natin yung response ng maid. No? Na yung kanyang response na sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, yung pwedeng kagalingan ng yung kagalingan ni General Naaman sa kanyang sakit. No? Bagamat hindi siya direkta, pero pinadaan niya. Pero ang tanong doon, sa palagay niyo, sa sarili lang ba niya yung yung conviction na yon? Di ba hindi? Yun ay udyok ng Diyos sa kanya na magsalita. Gaya ng sabi ko po sa inyo, it takes courage, it takes bravery, no? Na maging matapang ka. Kasi pwede ka namang manahimik Amen ba? Tama o hindi? Di ba minsan pag ayaw mong sa osyoso, bahala kayo dyan. Mag-ano kayo dyan. Di ba ganun ang tao natin? Ayokong sa inyo, sausaw or mananahimik ka na lang. Kasi para hindi ka na ma-istorbo, hindi ka na yung problema nila, hindi ka madamay. Di ba? Di ba yun ang normal ng tao? Na bahala ka sa problema mo yan, intindihin mo yan. Di ba? Pero itong babaeng ito, may kasamang may props, Sister Pastor Winnie. Okay? So, dahil nais ng batang babaeng ito na parangalan ng Diyos, ang Diyos, na Diyos nino. Sinong Diyos? Diyos nino. Yung paparangalan ng batang ito, Diyos nino. Ng Israel. Okay? Naalala niya na merong Diyos ang Israel na nagpapagaling. Amen? Naalala ng batang ito. Bakit kaya? Ba't naalala ng batang ito? Ano sabi dun sa 2 Pauline? Bakit? Dala ng kanyang pagiging true-born Israelite. Pansinin ninyo. Di ba pag kayo nangingimbang bayan o pumupunta sa ibang lugar, actually dito na lang sa atin. Pansinin natin. Sabi nga nila, yung taga-probinsya, minsan nakakalimutan na pag nasa Manila na. Hindi na alam yung ways nila ng taga Manila ka lang, naging ka na, parang gano'n, di ba? Oo, nag-iiba ka na, di ba? Pero itong batang ito, yung pagiging true-born Israelite niya, ibig ko sabihin, hindi niya nakalimutan ang turot aral sa kanya ng manggulang niya. Daladalad niya. Yung kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Tandaan po natin, may practice po ang mga bata sa Israel. Ano-ano po ito? Ano-ano daw po ito? Ang practice po sa mga batang Israel, kung kayo ho ay mag-google mamaya, makikita nyo rin to. Kasi lahat puro AI na Diba? Pero of course, information po ito. Kumbaga it takes your interest po. No? Kahit ako po, nakakapanood na ako ng mga practices ng mga Jewish kasi ang talagang kanilang pagsamba ay Sabado. Okay? Pero Biyernes pa lang ho, nagpi-prepare na ho sila. Ganon ho sila kaseryoso, yung committed po, no? Biyernes pa lang ho, talagang ipiprepare na po nila yung kanilang sarili dahil wala na silang gagawin the next day. No?
walang dapat makaistorbo, kahit ano pa yan. Basta ilalaan na po nila yung kanilang Sabado para sa Sabat, para kay Lord na. Kaya ang tawag po nga doon ay Sabbath day, rest day kay Lord. So, ang isa sa mga practices daw po sa mga bata, kung papansinin po natin, at even ngayon, kasi medyo ilang bansa na rin ho kasi ang napuntahan namin ni Pastora Ellen. Andyan po yung Korea, andyan po ang, especially ang Korea ho kasi, no? Ang Korea ho kasi ay talagang, medyo napapractice ho kasi nila yung Jewish, yung practice. Alam ho nyo yun, nung kami ngayon nasa Korea, nakapila lahat ng mga bata. Nakapila po, pinapipila nila. Tapos lalapit doon sa minister at papatungan. Bata pa lang ho, nagpapalehans na. Pansinin ninyo. Bata pa lang ho, nagpapalehans na po. Ano ho ba ang simbolo ng lehans, mga kapatid? Diba? Maliban sa basbas, ano pa? Yung bakit ka nagpapapray? Bakit ka laging lumalapit sa mga, di ba nais mong yung sumunod at masunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Di ba kahit yung mga pare, di ba, lapit kayo dito, maanihin ko kayo, di ba? Yung ganon din daw po sa mga Jewish. Yung kanilang mga magulang ho, bago pa lang ho, kunyari magsabado na ng lalapit ho yung mga bata at papatungan ng kanilang kamay ng mga magulang nila. Para nga ho, i-bless. Okay? Yung blessing po. Okay? So, isa lang po yun sa napapractice po nila. But aside from that, pag sinabi niyo po kasi yung Torah po kasi is like a Bible. Wala na naman tayong physical Bible dito. Okay po? Ayan, kay Brother Evangelist Serning. Yung Torah po, ang ginagawa daw po ng mga magulang, pinamememorize ang isang bawat, maaring isang verse. Okay po? Noon pa lang po, kaya may alam na sila sa mga kwento at kung ano yung pinanggalingan nila na pananampalataya. Pinamememorize kasi mahirap ho wala hong extra copy noon. Hindi ho uso Xerox. No? Di ba uso Xerox noon? Minamano-mano ho ang kopya noong araw. So malamang ho, yung kanilang mga magulang po, pinamememorize po yung mga verse po na nakalagay po sa Torah. No? Kaya kahit pa paano po, sila po ay may idea na ito ang salita ng Diyos. Hindi ho physical na makikitaan sila, pero pinamememorize po sa kanila, sa kanilang kabataang murang edad. Okay po? Opo. Kahit naman po noon talagang unang panahon, kung alam nyo lang din yung nanay namin, mas matalas pa ang memory ng nanay namin . Oo, kinakabisado buong kapitulo. Oo, lahat ho sa ng Salmo. Buksan mo ng ganito, buksan mo ng ganyan. Kasi nga ho, talagang iba ho talaga yung, syempre, maano nga siya sa word . At dahil nga pinapractice niya, kaya na-memorize niya. Pero mind you po, ang nanay ko hindi ho nakarating ng high school. Hindi nga nakagraduate ng elementary . Pero, hindi naging hadlang yon para basahin niya ang salita ng Diyos. Amen? So, sana ho yung bagong generation nating mga, ngayon, electronic na. Oo. Yun yung sinasabi ko . Nakagraduate ng college, ni isang verse hindi nakabagbasa . Paano na kaya yun? No? Pero syempre, pa rin tayo? Tumitingin pa rin tayo sa positive na hipuin ng Panginoon na ang mga bagong generation ay talagang mag-seek sa word ni Lord. Okay. So, dadagdagan ko pa nga sana . Kaya lang, teka muna. Isa na lang. Ano yung ibang practice ng mga bata? Yung kanilang, naalala ko tuloy . Alam niyo ho ba yung Shema? Shema kasi yung tawag nila sa prayer, Shema prayer. So, malamang yung
Yung shawl na inan nyo po dito, yung shawl, yung nilagay sa amin, tsaka sa mga leaders, nakalagay po kasi doon yung Lord's Prayer, di ba? Malamang noong unang panahon ho, pinapakabisado po yon sa mga bata. No? Yung mga Lord's Prayer po. Kasi dito nakalagay po, may prayer po kasi, Shema Prayer. Na-observe po kasi namin yan nung nandun kami sa Singapore. Talagang nasa table kami, tapos habang nagbabasa ng mga declaration, ang tawag po kasi nila declaration and affirmation. Yung mga wordings po. Nakaano po talaga, naka-pamphlet. Naka-pamphlet po yung ano ng mga Jewish. Pag sinabi nilang, sama-sama na tayo, upo na dyan, wala nang gagalaw. Wala na hong gumagalaw. Ewan ko lang dito. Pag sinabi mo magse-service na tayo, galawan ng galawan eh. Ibig sabihin, yung kanilang pagpapractice, talagang sineseryoso. Ibig sabihin, it's time. Di ba parang long table tayo? Wala nang tayuan, kasi magpipiraso na tayo ng salita eh. So, ganun daw po, no? At, ang sabi kasi po dito, Jewish tradition centers on teaching children about God through daily practice. So, again ito ho ay galing kay Google. No? Dahil sa araw-araw po pala nila itong ginagawa. Early immersion in Torah, and third po daw ay parental modeling. So, kung ano yung nakikita nila sa kanilang magulang, ini-imitate po nila. Ginagaya po nila. Okay? So, malamang, syempre, pag ang magulang mo palabasa, magbabasa ka. Syempre, kasi iaano sa'yo ng magulang mo eh. Sabihin yung, kung ano yung binasa niya, share niya sa'yo. No? At kung ano yung pang natutunan pa nila sa kanununuan pa nila. So, ganun daw po ang Jewish tradition po. Which is totoo po yon. Ang kanilang way daw po is yung repetition din po, modeling, and habitual. Yung ibig sabihin, lagi nilang ginagawa. Okay? So, ibig kong po sabihin dito, yung being true born Israelite, hindi niya po nakalimutan kung ano man ang itinuro sa kanya. Amen? Ano sabi sa Proverbs? Turuan mo ang bata sa daan na kanyang dapat lakaran para kung tumanda man siya, hindi niya ito kakalimutan o hihiwalayan. So itong batang ito, bagamat malayo siya sa kanyang lupang sinilangan, hindi po niya kinalimutan ang pagiging totoong Israelite. Hindi ko sinasabi yung hindi lang pagiging yung lahi niya, pero yung kanyang natutunan, kung ano man daladala ng kanyang mga magulang, daladala ho niya nung siya po ay napunta sa ibang lugar. Amen? So, hopefully, sana, ganun po tayo, no? Yung kung ano yung tinuro po sa atin, huwag po nating makalimutan. And then, next po na, ano po yung other reflection po ng attitude nitong little maid na to? Is, number 3 po ay the concern to the health and welfare of her master. Right? So again po, bagamat itong batang, ang nakakatuwa kasi, yung word kasi na bata ay little eh. No? Sa kanyang kabataang edad, naisip pa niya, yung murang edad niya, naisip pa niya yung kalusugan ng kanyang boss. No? Sa batang murang edad ng di mo? Yung kaanuhan niya, no, na naisip niya yon, na yung kalusugan ng kanyang boss, kasi master po ang term po noon eh, na yung kalusugan ng kanyang boss ay concerned po siya. Di ho ba? Nag-aalala ho siya, at the same time, sabihin na natin, nagmamalasakit. Amen? Bri mo, intindihin mo yung taong wala ka namang karelasyon, wala ka namang koneksyon. Kahit na nga eh. Pwede ka namang manahimik eh. Di ba? Pwede ka namang wag makialam. Amen? Sabi nga, we have a choice, di ba? Di ba? But he choose. No? He choose na makialam.
he chose to speak, no, yung kanyang concern, no, yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang master, no. So, ang sinasabi ko lang po, ito pong yung attitude niya, maliban sa kanyang murang edad, pero ito po ay good character. Amen? Ito pong yung good character niya, yung foundation niya, ng kanyang pagiging naturuan siya, yung pagiging paninindigan niya na bilang Israelita, na hindi niya kinalimutan, kahit sa kabila ng kanyang paghihirap o nahihirapan po siya, no? Ang naisip pa rin po niya ay paano siya magkakaroon ng maibabahagi yung kabutihan ng Diyos sa taong ito. Amen po ba? Amen po ba? Eh? So tingnan niyo po yung senaryo, di ba? Napadpad siya, pero nahihirapan siya, pero nakita pa rin niya yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanyang kalagayan. Hindi niya hinayaang isara ang kanyang bibig para sabihin sa kanyang among mistress na babae, meron Panginoon ng Israel. Kayang pagalingin ng si Bossing. Yun nga lang, kailangan pumunta siya doon. Diba? So, ang isa pa pong indikasyon daw po, sa mission po kasi, sa totoo lang po, ang mission naman po kasi ay bilang bahagi po, no? Natagalog ko na po, di ba? May pakay po tayo. Pero ang mission nga po, hindi po yung mission natin. Ang daladala ho nating mission ay yung mission ng Diyos. Katulad ho ng mission na binigay kay Jonas. Tandaan po natin, yung mission po natin, hindi ho tayong pumipili, ang Diyos. Yan na po ang isa. No? Tingnan niyo po, nung si Jonas po, bagamat sumusunod siya sa inuutos ng Panginoon na gamitin siya na magpahayag ng magandang balita, pumunta siya sa ibang lugar. No? Sumunod siya, pero hindi nga lang sa tamang lugar. Diba? Diba? Sumunod siya sa pinapagawa ng Diyos. Kasi sabi nga natin, sumunod naman ako, Lord, nagpahayag naman ako magandang balita. Pero ang tanong, sinunod mo ba talaga ang gusto ng Diyos o sinunod mo yung gusto mo? Diba? Minsan, akala natin sumusunod tayo. Pero, yung pala, nasa disobedient pa rin tayo. Oh. So, I mean, ang larangan po ng mission, again po ang Diyos po kasi ang tumatawag. Tayo lang po yung nagre-response. No? Kung tayo po ay mag-o-obey o hindi mag-o-obey. Okay? So, diretso Pauline, next slide. So what can we learn from the attitude of this young lady of Israelites? So iano ko na po, di ba? Na in-honor niya si God. Pangalawa, for being a true-born Israelite, ipinakita niya kung ano yung kanyang foundation. Sinabi niya kung ano yung goodness ng Panginoon, ng Israelita, at may kakayahan yung kanyang Diyos ng Israelita na magpagaling. At shinare niya ito. So, next slide please, Pauline. So, what marks a true believer and a called by God as servant? So, malamang, pwede ho natin itanong sa ating isip, ano ho bang mga marka ng pagiging totoong mananampalataya tayo? At bilang tinawag din po tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Okay po? Again po, no? Meron po tayong pattern. Itong batang babae na taga-Israelita. No? Tayo po, alam ko, matagal na ho tayong mananampalataya. So, hindi ko na ho iyaano to sa mga bago. Doon na po sa mga nakakakilala na. No? Ano ho ba talaga yung pagiging totoo ho natin na mananampalataya?
sa Panginoon. Nais po ba nating malaman? Amen po ba? Sister Pauline, slide please. Sabi po dito, he first should what? Ano po to? Honors God in all? In all? Ay. So unang-una daw ho pala, ang kailangan ho nating ganapin o sundin, laging sinasabi ni Yorme, God first. No? Pero may katotohanan po sa salita ng Diyos. Nais ng Diyos na siya po ay first. Hindi ho siya second, hindi ho siya third. Nais po ng Diyos siya po ang first. Amen po ba? Hindi po natin pwedeng ilagay ang Diyos sa, Lord, teka muna, dito ka muna, pangalawa ka lang. Merong first eh. Di ba? Okay? So, yan po ang isang marka ng totoong mananampalataya. Dapat nilalagay po natin ng Diyos na una sa lahat. Kaya ho may kanta eh, una sa lahat. I don't know kung, basta kung nakikinig po kayo ng papuri, siya ang una sa lahat. Ayaw ho ng Diyos ng second, third, or whatever pa ho na kung tawag nyo, kung saan nyo ho siya gustong ilagay. Pero ang gusto ng Panginoon, ang deal po niya is, siya po ang first. No? Di ho siya pwedeng ilagay sa second. Next, Pauline. Ano pa po ang ibig sabihin po ng pagiging true believers and a servant? Kung tayo po ay, God calls a heart of obedience. Again po, medyo napasadahan ko na po kayo. Sabi ko po nga sa inyo, sumunod man po si Jonah, pero hindi siya pumunta sa lugar na kung saan doon siya tinatawag ng Diyos. Ay, sumunod siya. Tama? Pero yung kanyang pagsunod, iba ang lumihis, kumbaga. Eto sabi ni Lord, diretso ko lang ha, diretso. Okay, sige Lord, diretso ako. Oops, teka muna, dito lang muna ako sa kanan. Dito muna ako sa kanan. Di ba? May obedience ba? Wala. Okay? Ano pa yung sa kalagayan po natin ngayon? Sabi po dyan, not a social status or high education. Tandaan po natin, yung pagtawag po sa atin ng Panginoon, hindi niya ni-require sa inyo na magtapos ka muna ng high school, magtapos ka muna ng doctorate and diploma para lang magamit kita. Wala hong ganon. Ang sabi lang ng Panginoon, follow me. Amen? Sinusundan po ba natin ng Diyos? Sumusunod po ba tayo sa Panginoon? Mukhang ang humihina ah. Ano pang ibig sabihin po niyan? Not a social status or high education. Doon muna tayo sa social status. Tandaan po natin. Sino ho ang model natin dito mga kapatid? Si Kristo po. Amen? Hindi ho ipinanganak si Kristo sa 5-star hotel. No? Hindi pinanganak si Kristo sa ano pa? Anong status? Anong status ni Kristo? Yes. Siya yung pinakamababa sa lahat ng pinakamababa. Para sabihin nyo na, teka muna, mukhang hindi ako gagamitin ng Panginoon kasi mahirap ako eh. Walang bababa sa kalagayan na ginawa ng Panginoong Jesus. Tandaan po natin, kung ano may mga excuses po natin, lahat po yan, ano na po sa Panginoon. Inano na po ni Jesus po lahat yan. Kumbaga sa wala ka nang po pwedeng alibay. Status mo, edukasyon mo, hindi sinabi ni Kristo na, sige anak, pagka nakatapos ka ng titulado, tatawagin kita. Hindi lang pong ganon. Ang sabi lang ni Jesus, nung tinawag yung 12 disciples, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi ho pinag-uusapan dito yung status mo, o status natin, at yun, especially ho sa aral. No? Ang kailangan ng Diyos yung obedience heart. Nagbabasa ka nga. Sumusunod ka ba?
Diba? Sino nakakita ng puso natin? Sino pwedeng makakita ng puso natin? Ang Diyos. Diba? Lagi sinasabi ng Panginoon, tumitingin siya sa ating puso. Kaya kitang-kita niya kung ikaw ba'y nag-o-obey o hindi ka nag-o-obey. Okay? Walang may tatago. At gaya ng nabanggit ko nga po, ang pagsunod po, hindi po ito naka-label na ano ha. Pag sa larangan po ng paglilingkod, hindi ho natin medyo, kaya ho sa Church of God, bibigyan ko ulit kayo ng background ha. Sa Church of God of Prophecy ho, kahit sa international pa, bagamat medyo kailangan ho ng training, yes. Pero hindi ho natin nilulook down o minamaliit yung mga walang tinapos. Ay po, wala ho po sa Kogop po yun. Tandaan ninyo, si Pastora Abundia Policarpio, grade 4. Lagi ho niya sinasabi sa amin, grade 4 lang inabot ko, pero ang galing mag-English. Tinalo pa yung mga college ng mga estudyante ngayon. Grade 4 ha, tapos nag-i-interpret pa. Magaling pa kay Pastor Benny. Pastor. Totoo, Sister Lita? Sister Lita? Ano na? Oh, totoo. Iba? Magaling pa kay Lita. Iba? Oh. Wala akong ano to. Pag ginamit ka ni Lord at magpapagamit ka kay Lord, bahala si Lord sa'yo. Amen? Sasabihin mo, Lord, nabubulol ako eh. Naku po, kapatid, pinagdaanan ko yan. Sinabi ko kay Lord din yan, nabubulol din ako eh. Pero sabi ni Lord, hindi, gagamitin kita. Sino yon? Diba? Sino? Sino? Si Moises. Oh. Diba sabi ni Moises, Lord, bulol ako, wag mo akong gamitin. Oh. Sabi, wala kang excuse. Meron akong gagamitin sa pagsasalita para sa'yo, pero ikaw ang tinawag ko. Yeah? Walang excuse. Okay? Next, Pauline. So, wag po kayong manliit o wag kayong mahiya o whatever. Again po, pag tama po ang puso po ninyo, pag tama ang pagsunod po ninyo, hindi po kayo mamamali. Amen? And then in verse 3 tuloy. Number 3. Ano daw ho? Ano daw ho ang nagmamarka sa pagiging totoong mananampalataya natin at tagapaglingkod? Ito po daw ay pagiging may pusong tumitibok. Okay po? Kasi sa ano ho yan eh. Minsan narinig po natin yan sa mga love song, no? Yung tumitibok-tibok. Pero sa totoo lang po, mas higit po ang pagtibok ng Diyos sa mga misyon na nais po niyang madalhan ang salita ng Panginoon. Amen? Hindi ho tumitigil ang pagtibok ng Diyos sa larangan ng misyon. At yung sinasabi ni Brother Evangelist Erning, hindi ho tumitigil ang pagtibok ng Diyos na maibanghelyo po ang mga taong kailangang makarinig ng salita, ng magandang balita po. Yan po ang tibok ng Panginoon. Dalhin ang magandang balita sa mga tao regardless kung tatanggapin nila o hindi. Tandaan po natin, hindi ho sinabi sa atin ng Panginoon, magiging rosas ang ating pong magiging kalagayan. Ang sinabi lang po ng Panginoon, go and make disciples. Okay? Hindi niya sinabing magiging malalrosas ang gagawin mong journey. Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, go and make disciples. Again po, wala hong dapat tayong kikilingan hanggat maaari at wala rin ho tayong dapat ikatakot. Pero syempre kailangan ho nating mag-aral ng mga, especially ho sa mission, larangan ng mission po, kailangan ho maingat po tayo. Katulad po dito sa pagpo-post po ninyo sa social media. Isang training po sa amin yan.
hindi ho lahat ng mga pictures kailangan yung i-post, lalo na sa mga, ito, laro ko lang ito. Yung M4 is very sensitive po yan, na pwede hong maka-offend, no? Kaya ho, ano po, bawal po ang mga Facebook sa ibang mga restricted na mga lugar, no? Pero ganun pa man po, merong kaparaanan ng Diyos kung paano nga kumikilos ang Diyos, no? Na sa larangan ho ng pagdadala ng ebanghelyo at misyon. So, ang nais ko lang pong sabihin sa inyo at i-share po sa inyo, hindi ho tumitigil ang pagtibok ng puso ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Diyos. Tuloy-tuloy po yan. Ang tanong lang po, isa ka ba sa mga re-responde? Ayo po. Yun ang tanong ng Panginoon sa atin. Tayo po ba ay re-responde po sa pagtawag ng Panginoon? Next slide, Pauline. Doon na sa ano, Pauline. So, iyan ko lang po. Again, honor. Ano po yung una? Honor God, heart of obedience, and beats to everything. To love, serve, and Pauline, meron akong ginawang naka-red yung love, serve, and reach. Wala dyan? Ni-read ko po itong love, serve. Okay, inano niya na, pinorward niya na eh. Okay, so inaantay niyo na ho itong conclusion, di ba? Ha? Oo. Ano ang conclusion? Nakikita niyo kanina, honor God. Ano pa? Heart of obedience and heartbeats. Okay. To love, serve, and reach. So, pansinin niyo po ito. Sa Romans 8:28. Okay po? Romans 8:28, sabi po dito, and we know that all things work together for good to those who love God. Sino ho mga nagmamahal sa Diyos dito? Taas kamay. Ay, kasama ba kayo dito? Kasama kayo dito? Baka may naiiwan sa inyo dyan. Okay? To those who are alam niyo po sa grammar, the called, okay? Or the called. Yahan ho ay, ang tinutukoy ho dyan ay believers, hindi ho unbeliever. Ha? Yan pong word na yan, the called. Mga tinawag na po, believer po yan. Okay? Yung mga tumanggap at nakaunawa na ng mabuting balita o ng gospel na ginawa ng Panginoong Jesus. According to, may purpose po ba kayo? Amen. Ang purpose po, again po, kasing kahulugan ng mission. Okay? Synonymous po yan. Yung purpose, synonymous sa mission. Meron ho tayong layunin kung bakit ho tayo tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Okay? So, pansinin ninyo ulit. Akala nyo, ano yung nasa background? Anong nasa background? Mga building. Oh, ano simbolo ng building? Matataas. Ano pa? Diba? Success. Whatever. Okay? Pero pag ang isang tao walang pagsunod sa Diyos, diba? Baliwala lahat po yung success na yan. Kung ang measurement ho natin ng success is para ang ating pong buhay ang maging maluwag at maging, ang tawag po doon, masaya or ano yung ginagawa nila, yung pagiging, sabihin na nating ano ka sa material. Hindi magarbo, yung sabihin na nasa iyo na lahat. Sagana, yes. Sagana ka na sa lahat, pero wala kang pagkatakot sa Diyos at hindi mo tinanggap ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Jesucristo
Sa palagay mo, yang lahat ng pagiging sagana, develop, lalo na, ano sinisimbolo nito? Alam niyo yung mga developed countries, sila ho ang nasa risk. Nagko-close na po sila ng door para sa gospel. Sa sobrang busy. Ano pa? Anong simbolo ng mga, ang tawag yan, pagiging progressive. Di ba? Wala nang time. Di ba? Ako nga ho ay balikbayan tuloy. Tama naman, balikbayan nga ako. Di ba ang Japan ho ay isa sa mga progresibo at actually, maganda naman po talaga ang Japan. Pero tandaan po natin, 2% pa lang ho ang Kristiyano sa Japan. Pansinin nyo, out of 100%, it's only 2% ang Kristiyano sa Japan. Tingnan nyo si Google, baka tumaas na. Kasi dati 1.8 lang eh. Tinaasan ko na nga, 2% na eh. Oh. Kaya nga ho, sa totoo lang po, lagi ko pong sineshare po sa mga kapwa Pilipino doon, na 70s pa lang ho, dinala na ng Diyos ang mga Pilipino sa Japan para itanim ang salita ng Diyos sa Japan. Yun nga lang ho, talagang medyo mahirap po talaga. Kaya ang ibig sabihin, at least yung mga susunod na generation, kahit papaano, yung susunod na generation ay kumilala na at tumawag na sa Diyos na buhay. No? Yung dinaluhan ko pong church, na Japanese church, talagang ang nagtatandaan na po. Nagtatandaan na ho, parang mga kasintanda na nila, yung 60s, 70s. Nawawala na yung mga youth. Kasi nga ho, yung kumbaga sa yung sumusunod nga po, pag walang programa ng ng evangelism at program paano nga i-reach out. At the same time, iba nga po ang culture. Yun ho kasi, no? Culture po yung challenge. No? Pero again po, hindi ibig sabihin nun, dahil hindi ho natin makita yung bunga, hindi ibig sabihin po nun ay hindi na po mabunga yung ating ministeryo. Again po, ang trabaho po ng misyon o ng mga saksi ng Panginoon, magtanim. Amen? Magtanim na magtanim. Hindi ho nyo trabaho ang magpatubo. Ang Diyos ho ang magpapatubo. Amen? Kaya ho, ang kailangan ho natin, suportahan ang misyon o yung programa ng misyon. Kung hindi ho kayo makakaalis, kung talagang hanggang dito lang po kayo, ito yung nilagay ng Diyos sa inyo, mag-participate po kayo sa mobilization. Ibig sabihin ng mobilization, yun nga po, kumilala po kayo siyempre ako, may mga commissionary po ako. So, sinusuportahan ko din po sila. In my own way po, no? Hindi man po ako may regular na support sa kanila, pero yun yung heart na binigay sa akin ng Panginoon eh. Kapwa missionary ko yan. By faith po lang sila namumuhay. So, ang sinasabi ko lang po, ipagpatuloy at tuloy-tuloy po ang programa na nilagay po sa inyo ng Panginoon. Kung saan man po kayo hinihipo ng Panginoon na gamitin. Amen po ba? Dahil ang ibig sabihin nun, yun po ang inyong mission. Yun po yung purpose po natin. Alright? Wala hong maliit o malaki. Pag ginawa po natin sa Panginoon, bahala ang Diyos na magbalik po sa atin. Amen? Amen? So, ang aking conclusion ho talaga, tandaan po natin. Yes po. Maliban doon sa Again po again. Gusto ho ba niyong maging totoong mananampalataya? Ano sabi dito? A true believer and follower of Jesus, seeks to honor God and by walking in His okay? Balik mo po ulit doon sa Kasi eto ho to. Kasi kung hindi naging mabuti sa atin ng Panginoon, wala po tayo dito.
Tandaan po natin, ang Diyos ang mabuti, hindi po tayo. Okay? Nagiging instrumento po tayo ng Diyos para maramdaman ng mga tao na meron totoong mabuting Diyos na nabubuhay. Yun nga lang, hindi ho nila makita kasi. Hindi ho nila maano, kaya through us, no? Kaya ho tayo lagi sinasabi natin, i-reflect po natin, i-imitate po natin si Jesus. Huwag niyong kakalimutan. Huwag niyong kakalimutang i-imitate, i-model po natin si Jesus. Bagamat katulad ho niyan, talagang nire-reject po talaga ng ibang mga samahan. Pero sabi nga natin, kung iisipin po natin yung goodness ni Lord, gatititing lang po yung ating suffering. Okay? Naniniwala po ba kayo mabuti ang Diyos? Amen. Kaya ho, magsitayo po tayong lahat. Awitin po natin the goodness of God. Awitin po natin ito na sinasabi po natin sa Diyos, God, you are so, so good. Amen? Awitin po natin, sambahin po natin ang Diyos sa umagang ito. Pakipatay nga. Patayan niya. Let's worship the Lord. Huwag niyo muna intindihin yung ano. Let's give God, bigay natin sa Diyos ang lahat. Ay, balik sa natin sa Diyos ang kapurihan. Kasi, oh, your mercy never failed me all my days. I've been held. If you feel to raise your hands, go up. Raise your hands. I lay my head and I will sing of the goodness of God. Minsan pa po, I love you, Lord. Come on. Come on, church. Love you, Lord. Oh, your mercy. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, sing it to the Lord. All my life you've been faithful. All my life, And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Second verse, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, of the goodness of God. your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness. And I've
goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Last chorus. All my life, come on church. All my life you have been faithful. Yes, Lord, you've been faithful to us, God. And all my life you have been so. So good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing Of the goodness of God. Last one. And I will sing of the goodness of God. You're truly good, Lord. Oh God, truly, Panginoon, hindi ho sapat, Panginoon, ang mga salita na aming pong sinasambit, Lord God. Ikaw ang totoong Diyos, ikaw ang totoong mabuti, Panginoon, hindi kami. Bagamat, Lord, sometimes we go our way, we disobey you, Lord God, instead of we obey, Lord God. But I know, God, hindi pa huli, Panginoon, para po kami ay sumunod sa iyo. Lord, I pray to each and every one of us here, God. Give us a heart of obedience, Lord. Not a little, but all that honors you, God. Tanggalin po ninyo, Panginoon, ang lahat ng hindi nakakapagpalugod po sa inyo na aming pong ginagawa, na aming iniisip, na aming nilalakaran ngayon, Lord God. Tanging ikaw lang po ang nakakakita, Panginoon. Pwede ho kami magtago, pero walang pwedeng itago sa iyo, Panginoon. God, alam niyo po ang karumihan namin, Panginoon. Pero sinabi din ng iyong salita, kaya mo kaming pakalinisin katulad ng isang niebe, God. Kung kami lamang po, Panginoon, ay mananampalataya na totoo, na i-surrender po namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Hindi lamang po yung mga bagay, Panginoon, kung saan kami po ay uncomfortable, but rather, Lord God, all the things, Lord God, that we cannot surrender to you, Lord God. Tulungan mo po kami, God. Alam mong mahirap po ang aming kalagayan, Lord. Pero gaya ng sabi ng iyong salita, Panginoon, nilampasan niyo na po ito. Pinagtagumpayan niyo na nga po ito eh. Sabi niyo, anong klaseng hirap man, pinagtagumpayan ko na. Kaya kayong mga tinawag ko, kayo din ay mananagumpay na. Kahit anong hirap na pagdadaanan ninyo, ang Diyos ay nandoon sa unahan. Ang Diyos si Kristo na siyang gumawa ng daan para po kami, Panginoon, ay magkaroon ng victorious, Panginoon, sa aming journey, God. Lord, again, as we celebrate, Lord God, whether it's a Women's Month, Lord God, and it's a Mission Month, Lord God. I know, Lord, marami po ang mga missionary, Panginoon, na they live by faith, Lord God. I really do pray, God. Tulungan mo po silang makasurvive, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangang material, Lord, sa loob ng Pinas at sa labas man ng Pinas, Panginoon. Kilala niyo po sila, Panginoon. They are living really by faith, Lord God. They just don't care, Lord God, na kahit nahihirapan sila, but because of their obedience, Lord God. That's why, Lord God,
ano man yung suffering nila, Panginoon. Tulungan niyo po, isupport niyo po sila, Panginoon. So as we, Lord God, yung aming mga women's ngayon, Lord God, ang mga nanay, ang mga single parent, ang mga lahat po, Panginoon, ng kababaihan, Lord God, alam ko pong mabigat ang nakaatang sa kanilang mga balikat, Lord God. Gamitin niyo po sila, Panginoon, na daluyan ng iyong pagpapala, O God. Whether siya man po ay kapatid na babae, yung pong mga babae nga dumaraan sa yung ministry nila, Uncle Brother Evangelist Erning, Lord, yung mga nakakulong, Lord, tulungan mo po silang maramdaman po nila na meron silang kalayaan, Panginoon. Makakalaya din po sila, O God. Ganun din po, O Lord, sa aming mga batang programa, Panginoon, na aming pong inaabot, Panginoon. Bagamat sila po ay pinagbabawalan ng kanilang magulang, minsan nakakaranas na po ang mga batang ito, pero sila po ay nagpapatuloy. Kayo po ang maglagay sa kanila ng buto, Panginoon, ng iyong mga salita, O God, para sila po ay magpatuloy hanggang sa paglaki nila. Ay hindi po nila ito makalimutan, O God. At ganoon din po, of course, ang aming pong ministry din po, Panginoon, Lord, ingatan niyo po, Panginoon. Ang ministry po kung saan, O God, yung aming pong mga local churches, Lord God, na nalalagay, Panginoon, ngayon sa panganib. Of course, yung mga kapwa naming miyembro, Panginoon, especially ngayon po sa kagulungan ng Panginoon sa Iran, Lord, ng Iran at US, Panginoon, na nadadamay po ang ibang mga Middle East, Panginoon, nation, God. Lord, again, you are in control, Panginoon. We believe and pray, Lord God, that you are in control, Panginoon. Hawakan po ninyo ang mga kapatiran doon, maging safe po sila, Panginoon. Hindi ko po sila maisa-isa sa lahat po ng bansa sa Middle East, Lord God. Lahat po ng mga kapatiran at mga sa body of Christ, Lord God, hawakan po niyo po sila, Panginoon. And then of course, yung paano ipapatch po itong mga kaguluhan na ito, God. Bigyan niyo ng wisdom si Trump, Panginoon. Huwag pong hayaang manalo ang kaaway sa kaisipan ni Trump, bagkos yung mga spiritual advisor po niya, Panginoon, ay mag-advise ng magandang payo, Panginoon. At ganoon din po, of course, God, nalalaman din po ninyo, Panginoon, ang mga kalagayan ng aming mga may sakit na kapatiran, Lord. Patuloy po silang tumatawag po sa inyo kung kayo po sa inyo pong saganang biyaya, Lord God. Patuloy mo po silang palakasin, Lord God. Dagdagan po ninyo ng kalakasan ng kanilang physical na katawan. Pagaling niyo po sila sa mga masakit po nilang nararamdaman, Panginoon. At ganoon din po lahat po ng kung sino man po yung mga pasanin po. Again po, Lord, ito man po ay pinansyal, ito man po ay relasyon, ito man po ay nandun sa panlalamig, Panginoon, ng relasyon sa iyo, Lord. Kayo po ang nakakaalam, God. Sa'yo ko po binibigay, Panginoon, lahat po ng anumang bagay, Panginoon, na tumawag po sila po sa iyo at nais po namin sila din po bilang aming local church dito sa Cogop, Manila, Lord. Nandito lang po kami, Panginoon. Kung kailangan po nila, Panginoon, ng encouragement, Lord, nandito lang po, Panginoon, ang iyong mga lingkod, O God. And then, of course, ang aming pong from aming ministry department, from our children's, from our youth department, women's, men's department, evangelism program, feeding program, sa lahat po, Panginoon, ang aming pong leadership, God, pinapailalim po namin sa iyo, Panginoon, ang direksyon at kung saan man po kami dadalhin na misyon, Panginoon, Lord. Kayo po ang magbigay at maglagay nito sa amin, O God. We exist, Lord God, hindi po para sa amin, but to exalt you and build more lives, Panginoon. To build more lives, Panginoon, in your kingdom, O God. Kaya muli po sa oras nito, Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan ko po namin, Panginoon. Maraming po salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, at sa walang hanggang mong pag-ibig po sa amin na siyang nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng drive, Panginoon, para magpatuloy, O God. Kaya muli po, maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po nagsabi ng Amen, Amen. Sino yung
ano natin, closing. Sister Ada? Conclusion lang yun mga kapatid. Kayo talaga, oh. Para kayo naninibago palagi. Conclusion mo sa pagkain tsaka yung isa. Sige, Ako lang magbe-benediction. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa tanghaling ito na natapos namin gawain. And doon nagpapasalamat kami kay Pastor Regina na binigyan mo na kalakasan pang mailabas niya yung mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw na pangangailangan ng bawat isa na nandito sa mga pamilya na nagyumating sa bahay-sambahan. At ni Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga kalakasan, kagalingan, pinagkakaloob mo sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo ang mga taong kapwa namin Pilipino na nagkakaroon ng problema sa mga iba-ibang bansa, Panginoon. Gabayan mo sila, Panginoon. Ikaw na makakahadlang ng ito, Panginoon. Hawakan mo ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Iligtas mo sila, Lord. Alam namin na ikaw na makakagawa ng lahat ng yan, Panginoon. Nasa iyo ang pag-asa nila, Panginoon. Humingi sila ng tulong sa iyo, Panginoon, upang tulungan mo sila. Pero din, Panginoon, ang aming kakainin. Salamat sa mga nagbigay, sa mga nagluto, at sa mag-aahin sa oras na to. Alam namin na kami mabubusog, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Binabalik ko papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. God bless you po. See you po next Sundays online. Ang feeding program po natin, mamaya ang youth, gawain ng youth, women's and men's. Tuloy-tuloy lang.